Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Jennifer Lawson, sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Taong maraming pera. So muli, binabati ko po yung ating mga kapatid sa abroad na palagi po nating nakakasama dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Sa mga At syempre, pinapasalamatan ko din yung ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. bingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Okay, sa oras pong ito ay pag-uusapan po natin, ito pong si Colonel Grijaldo. Kanino ba Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, binabaan na po ng cite in contempt ito pong si Colonel Grijaldo, na kung saan makailang ulit na pong inimbitahan ng Quadcom ngunit hindi sumipot. So dito po sa ating screen, makikita po natin yung balita na galing sa Abante News. Na ayon po dito, Quadcom pinadadampot ang isnabirong kolonel. So para po maintindihan at maunawaan nyo ang laman ng balitang ito, so mandali ay aking pong babasahin para sa inyo. So ayon po dito, mga minamahal kong mga kababayan, na cite in contempt si Police Colonel Hector Grijaldo matapos na muling hindi dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Sa pagdinig nitong Huwebes, sinabi ni House Assistant Majority Leader at Taguig City Representative Pame Zamora na hindi sumipot si Grijaldo sa pagdinig sa kanila ng mga imbitasyong ipinadala sa kanya ng committee. Ayon pa sa mambabatas, this is, I believe, his fourth time to skip the Quadcom. Pero sa Senate, wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Dagdag pa nito. Ayon naman po kay Grijaldo, nagpapagaling siya matapos sumailalim sa rotator cuff syndrome operation at nakakonfine sa Pasig Doctors Medical Center. Inaprubahan ni Committee Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers ang motion matapos na walang magpahayag ng pagtutol dito. Okay, para po sa ating mga kababayan na hindi po nakakaalam dito po sa usapin tungkol kay Colonel Grijaldo, gusto ko pong malaman ng ating mga kababayan kung ano at sino ang taong ito na mayroong sekreto na dapat malaman ng ating mga kababayan. Gusto ko pong malaman nyo mga kababayan na yung taong ito ay kilalang kilala po na aso at tuta ng mga Duterte, lalong-lalo na nung si Digongyo pa po ang Pangulo ng ating bansa. Ayon po sa aming nakalap na impormasyon na yung official pong ito ng PNP ay may malaking utang na loob po kay Senator Bato de la Rosa, na kung saan dahil po kay Bato de la Rosa, bigla pong tumaas ang ranggo nito nang walang dahilan. Na kung saan, ang tangi lang po niyang naging puhunan ay sumipsip kay Bato para tumaas ang kanyang ranggo. Kaya nga kahit anong iutos sa kanya ni Digong at ni Bato, gagawin niya ito dahil malaki ang utang na loob niya doon sa dalawang demonyo. Ito pa, para malaman ninyo kung ano at sino itong si Colonel Hector Grijaldo. Ayon po sa nakalap naming impormasyon, na yung opisyal pala na ito ay protektor ng Shabu, na tao naman ni Bato. Diba? Nakakagago. Ewan ko kung anong reaction nyo dito. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, gusto ko pong sambunutan itong si Bato. Kaso wala pala itong buhok sa ulo.
naalala ko. Gusto ko na lang dito kay Grijaldo. Kahit papano, may mabubunot pa ako. Pero tika, wag niyo pong isipin na maldita ako. Galit lang po talaga ako sa mga pulis na nagpapagamit sa kalbo. Okay, nabanggit ko na lang din yung tungkol sa pulis na nagpapagamit sa kalbo. Para yung ating kwento ay mabuo, tapusin na natin ito. Ay sorry, hindi pa pala pwede. Dahil yung kwento ko ay intro pa lamang ito. Kung maalala po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, yung pulis pong ito ang ginamit ni Bato doon sa Senado para magsalita ng mga kasinungalingan nang sa ganun malito ang mga tao. Alam nyo ba kung ano ang kanyang kwento doon sa Senado? Pinipilit daw siya ng 2 congressman doon sa Kamara para siraan si Digongyo, si Bato, si Bongo at yung iba pang demonyo. Dahil dito, inimbitahan siya doon sa Kamara para malaman ang totoo. Alam nyo ba kung anong ginawa ng loko? Nagsakit-sakitan ito. Pero kung maalala po ninyo, nung nagsasalita siya ng kasinungalingan doon sa Senado, mas malakas pa siya sa kalabaw ng lolo ko. Pero hindi niya ako maluloko dahil alam ko, kaya ayaw niyang umattend sa Kamara at nagsasakit-sakitan siya dahil talagang mabubukon siya. Alam niyo ba yung ginagawa niya? Estilo po yan ni Kibuloy at ni Sara. Para hindi sila maka-attend sa Kamara, nagsasakit-sakitan at nagdadrama. Pero kahit anong palusot pa ang gawin nila, hindi sila tatantanan ng hustisya. Para sa akin, ito na yung panahon para pagbayaran nila yung mga kasalanan nila na ginawa nila hindi lamang sa iilang tao, kundi sa napakaraming tao. Alam ko kung bakit lumitaw ang taong ito para tabunan yung mga kasalanan ni Digong at ni Bato. At syempre, para hindi mabuwag yung kanilang sindikato na kinabibilangan din naman ng official na to. Alam nyo ba, napilit nila tayong ginagago dahil siguro iniisip nila na hindi natin sila mabubuko. Hindi nila alam na matagal na natin silang nabubuko. At matagal nang mulat yung isipan ng mga tao. Alam nyo mga kababayan, nakakatawa nga eh. Para lang makalusot sila, gumagamit sila ng mga bulaang saksi. Para itanggi yung mga kasalanan nila nalantad na sa mata ng mga Pilipino. Kung titignan nyo pong mabuti, pare-pareho po sila ng estilo. Kapag nabubuking na, nagdadrama na. Kung hindi naman, pa-victim sila para makuha nila ang simpatsya ng madla. Akala nila, pag ginawa nila yung mga ganong klaseng kadramahan, kaaawaan sila. Ang hindi nila alam, nagmumukha na silang tanga sa mga Pilipinong nakakaalam kung ano at sino sila. Tignan nyo na lang si Sara, sa kakadrama niya, mas lalo tuloy na booking siya. Ngayon, bumalik tayo sa mamang pulis na ito, na inutusan ni Bato para magsinungaling doon sa Senado. Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit ayaw niyang umatin doon sa Kamara? Simple lang, wala nang iba, marahil alam nyo na ang isasagot ko sa inyo. Malamang, inutusan siya ni Digongyo na hindi umatin doon sa Kamara para hindi malaman yung totoong istorya na magpapabagsak sa mga kasinungalingan ng amo niya. Kahit pagbali-balik na rin pa natin, wala namang ibang dahilan, di ba? Ngayon, dahil na cite in contempt na siya at pinapaaresto na ng Kamara, ano na naman kaya ang ipapalabas nila na drama? Para magmukhang biktima sila at ang gobyerno ang magmukhang masama. Pero ganun pa man, yan na sila eh. Yan ang estilo nila. Wala na tayong magagawa. Tangi na lang nating magagawa ay ilantad ang katotohanan para nang sa ganun, malaman ng taong bayan ang kanilang mga kasinungalingan. Kaya sa'yo, Colonel Hector Grijaldo, harapin mo yung consequence ng mga kasinungalingan mo. Lagi mong tatandaan na hindi habang panahon buhay ang amo mo. Baka mauna pa siya sa'yo. At lagi mo ring tatandaan na pulis ka, hindi ka aso, para sumunod sa lahat ng utos ni Digongyo. Lagi mo ring tatandaan na dapat ang prioridad mo ay ang hustisya at katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Ngayon, kung hindi mo kayang panindigan na kumampi sa kabutihan, hubarin mo yung uniforme mo
na nararapat lamang sa totoong lingkod bayan. Ngayon, kung gusto mong manatiling aso at bayaran ng mga taong makasalanan, huwag kang magtaka kung bakit masama ang iyong kahahantungan. Dahil ginusto mo yan, alam mo naman siguro kung ano yung magiging bunga ng iyong mga kasinungalingan. Matanda ka na at sapat na ang iyong kaalaman. Pero sayang, dahil sa masama mo ginagamit ang iyong kaalaman, imbis na sa kabutihan. Ganun pa man, good luck na lang. Sana magwagi ka sa iyong mga kasinungalingan. Okay mga kababayan, sa ngalan po ng ating minamahal na Supremo Epifanio Labrador, tayo po ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So katulad po ng lagi pong sinasabi ng ating mahal na Supremo, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.